Part 8. Umuwi si Louie na ipinagtaka pa ng mga katulong sa maaga nitong pagbabalik. Si Zia nasan, umalis. Aniya habang papaakyat ng hagdan. Nasa kwarto po, sir, pero nagsabi kaninang aalis. Nakahanda na nga po ang kotse sa labas, tugon nito. Bahagya naman siyang natigilan sa kamuling nagpatuloy. Pagbukas ng pinto ay nakita niyang nag-aayos ng sarili si Zia, suot ang light blue silk shirt at fishtail skirt. Pumasok siya habang hinuhubad ang suot na suit. Naupo sa sofa at matamon itong tinitigan. May lakad ka, huwag ka na lang tumuloy at mag-dinner tayo. Napalingon si Zia saka umiling. Makikipagkita siya kay Samuel at Joshua kaya hindi pwedeng i-cancel ang lakad. Pero kung direkta siyang tatanggi ay paniguradong maiirita lang si Louie kaya maingat siyang nagsalita, hindi ko alam na uuwi ka ng maaga. Next time, magsabi ka kaagad. Napakunot noo si Louie at mas lalong nenes. At dahil halos magkatabi lang naman ang sofa at vicinity mirror kung saan nakaupo si Zia ay madali lang niya itong nahablat sa may braso. Muntik pang mapaupo sa kondongan ni Louie matapos hilahin. Ang mga mukha nilang dalawa ay sobrang lapit sa puntong magdidikit na ang kanilang ilong. So, kailangan ko pa palang magpa-reserve in advance sa asawa ko. Saad ni Louie. Bakas na ang iritasyon sa mukha nito pero binaliwala ni Zia. Iniisip pa nga niyang baka may nangyaring pagtatalo sa pagitan ni Bea at sa kanya na ibantan ang inis. Dahil ganoon naman talaga, hindi nito magawang magalit sa dalaga. Samantalang siya ay hindi na mabilang kung ilang paghihirap na ang dinana sa kamay ng asawa. Napatingin siya sa suot na relo. Nagtatagal na siyang masyado at kailangan ng umalis pero paniguradong hindi siya pakakawalan ni Louie. Kaya para mawala kahit papaano ang inis nito ay hinalikan na lamang niya sa gilid ng labi. Binigla niya talaga para hindi ito makapag-isip sabay layo. Hindi ko na makakancel yung appointment ko ngayon. Kailangan ko na talagang umalis dahil malilate na ko. Pagtayo ay sakto namang tumunog ang cellphone. Hula niya ay si Joshua ang nag-message pero hindi na niya inabalang tingnan. Hindi mo ba i-check kung sino nag-message sa'yo? Natatakot kang basahin ko. Ani Louie matapos makabawi. Nagmamadali ako, titingnan ko rin naman yan mamaya. Ikaw, baka gusto mong basahin para sakin. Aniya para ay pakitang wala siyang itinatago. Tumagal ang titig ni Louie sa kanapangiti. Tila natutuwa sa hindi malaman na dahilan. Nagmamadali ka, di ba? Sige na't baka malate ka pa. Mabilis namang kinuha ni Zia ang bag saka tuluyang lumabas ng kwarto. Naiwan si Louie na nakaupo pa rin sa sofa. Ilang sandali pa ay napalis ang ngiti sa labi at naging madilim ang ekspresyon. Nang makasakay sa kotse ay sakalang nakahinga ng maluwag si Zia. Kabado siya kanina pa nang dumating si Louie. Buong akala nga niya ay magagalit talaga ito. San po tayo pupunta, ma'am? Tanong ng driver. Sandaling tiningnan ni Zia ang cellphone at binasa ang mensahe galing kay Joshua. Sa La Prem Restaurant po. Ang lugar na tutunguhin ni Zia ay malayo-layo sa syudad. Kaya hindi na masiyadong nabibisita simula nang mag-asawa siya kahit papaborito niya ang pagkain doon. Hindi ma-traffic at rush hour pero halos inabot ng 2 oras sa biyahe. Kaya nang makarating ay halos patakbo niyang tinungo ang nasabing restaurant. Habang tinawagan naman agad ng driver si Louie para ipaalam ang lokasyon gaya ng inutos nito. Okay, bumalik ka na rito at ako nang baalang sumando sa kanya, utos ni Louie sa driver. Samantalang sa La Prem Restaurant ay nakahanda na sa table ang mga gustong dessert ni Zia pagdating niya. Finally, dumating ka na, ani Joshua na tumayo at niyakap siya. Akala namin ay hindi mo na kami sisiputin. Lagot ka't pinaghintay mo si Mr. Samuel, pananakot pa nito. Sorry talaga, may nangyari lang sa bahay kaya ako na late, hinjeng paumiya niya. Napatitig naman si Joshua at naghinalang tungkol ito kay Louie Rodriguez. Nadiskubre kasi nilang ito pala ang asawa ni Zia nang alamin ang background ng naturang negosyante. Ngunit hindi na siya nagtanong kung ano ang rason kung bakit ito nahuli. Maupo ka muna at nang makakain na tayo. In order ko lahat ng gusto mong pagkain lalo na ang desserts. Ang tagal nating hindi nagkita, Zia, kausap naman ni Samuel. Pakiramdam ko ay ilang dekada akong nawala dahil ang daming nagbago sa mga lugar na dati kong pinupuntahan, kwento pa nito. Talaga po, parang hindi naman kasi wala pong nagbago sa itsura niyo, antag ni Zia.
Kahit respetadong tao si Samuel bilang isang kilalang musician ay gustong-gusto niya itong tinuturing na parang kaibigan na nakakabiruan. Iyan ka na naman sa pambabala mo, pero talaga ba? Mukha pa rin akong bata. Pagsakay naman ni Samuel sa kanatawa na pangiti naman sa isang tabi si Joshua. Ayan na naman kayong dalawa, hindi na nagbago. Pero may ba tayo ng topic, Zia? Noong nakaraan, habang kausap kita sa video call, nabanggit ko sa'yo si Leah, tama ba? Leah pangalan niya. Anong history niyong dalawa at parang inis ka sa kanya? Tanong ni Joshua. Mahina namang hinampes ni Samuel ang likod ng assistant. Huwag mo nang tanungin ang obvious, saway pa nito. Nahimas naman ni Joshua ang likod na nahampa sa kamuling binalingan si Zia. Sorry, ang insensitive ng tanong ko. Napangiti lang si Zia. Sa palagay niya ay may alam na ang dalawa sa kwento ng marriage life niya kaya maging si Bea ay natanong na ni Joshua. Naikwento rin kasi nito na may ipinakilala si Louie na musician at tinanggap maging ang ibinigay na tulong ng asawa. Ayos lang, sanay na ako sayo, pagbibiro niya na lamang upang pagaanan ang usapan. Sumimsam naman ang inumin si Samuel habang iiling-iling. Matanong nga kita, Zia. Nakausap ko kasing muli itong si Bea at may sinasabi siya na nang dahil sa pagtugtog niya ay nagising si Mr. Rodriguez mula sa coma. Totoo ba? Ang yabang nga, parang kala mo ang galing-galing. Baka nagising sa sobrang pangit niyang tumugtog, babulong-bulong pang komento ni Joshua. Muli tuloy nagbalik sa alaala ni Zia ang panahong nakoma si Louie nang ma-accident ito. Araw-araw siyang nasa ospital para magbantay at mag-alaga. At kapag uuwi na siya ay pakikiusapan ang nurse na patugtugin ang ni-record niyang performance para kahit papaano ay may napapakinggan si Louie kahit comatose ito. Ngunit sa huli ay si Bea pala ang magiging dahilan kung bakit ito nagising kahit siya naman itong naroon araw-araw. Zia, pagtawag ni Samuel. Sana ay makabalik ka, gusto uli kitang makasama sa pagtugtog, maaari ba? Kahit may posibilidad na makasama sa grupo si Bea. Tumanggaw-tango siya. Oo naman po. Para kay Zia, kahit tumanggap si Samuel ng tulong mula kay Louie at makasama sa grupo si Bea ay hindi magbabago ang tingin niya sa maestro. Matapos ang halos 2 oras na pag-uusap ay nagpasya na silang umuwi. Habang pabalik sa sasakyan ay napansin niya si Patrick sa di kalayuan. Gusto niya itong tawagin ngunit mas pinili na lamang niyang lumayo. Naiiyak siyang kailangan niyang iwasan ang kaibigan. Kaya pagsakay sa kotse ay nabigla siya nang makitang si Louie ang nasa driver seat. Ba't ka umiiyak? Tanong nito. Sinong nagpaiyak sa'yo? Mula sa driver seat ay lumipat si Louie sa likod ng sasakyan para panasan ang luha ng asawa. Napansin ko kanina si Patrick, siya ba? Tanong niya na ikinagulat nito. Matapos ay umiling-iling. What do you mean? Pinagdududahan mo ba ako? Ani Zia nang mapansin ang mapaghinala nitong tingin. Of course not. I believe you. So, pwede na ba tayong umuwi at mag-dinner? Hindi pa ko kumakain. Matapos ay umakbay na parang yayakap. Kaya medyo naguluhan si Zia sa ikinilos nito. Iyon pala ay hahalikan siya sa labi. Hinayaan naman niya ito hanggang sa unti-unting madala ng init na nararamdaman. Lumilikot na ang kamay ni Louie at naga-attempt nang pumasok sa suot niyang damit. Kaya bago pa ito makalimot ay kusa na siyang umiwas at ipinaling sa ibang direksyon ang mukha. Akala ko ba ay gusto mong mag-dinner? Sabi mo nga, hindi ka pa kumakain. Malalim at nanunuot pa sa mga mata ni Louie ang pagnanasa nang bumitaw ito. Eksaktong tumunog ang cellphone na kaagad namang sinagot, "Hello, Austin, napatawag ka." Maririnig sa kabilang linya ang ingay kaya hula ni Louie ay nasa isa itong party. Bumalik na si Megan. Nandito kaming lahat to celebrate her birthday, pumunta ka na rito, dali. Saad nito sa masayang tono. Napatingin naman siya sa asawa nang muling magsalita si Austin, "Hello, Louie, nandyan ka pa ba? Hindi ka ba papayagan ni Zia? Gusto mong ipagpalm kita?" Anitong tatawa-tawa pa. Medyo nairita naman siya sa biro nito. "Gaji pa kopya asterisk maghintay ka, pupunta na ko riyan. Send mo sakin ang address kung nasan kayo." Matapos ang tawag ay halos itapon niya sa tabi ang cellphone. Hindi niya kailangang magpaalam kay Zia dahil noon pa man ay siya na ang may kontrol sa kanilang pagsasama. Bumalik siya sa driver seat at tiningnan si ito mula sa rearview mirror. "Hindi ka tatabi sakin.
Walang salitang lumipat si Zia sa passenger seat. Alam ni Louie na narinig nito ang pinag-usapan nila ni Austin kaya hindi na niya kailangang magpaliwanag at nagmaneho na pauwi. Pero may parte sa kanyang umaasa na magtanong man lang ito dahil si Megan ang pinag-uusapan. Ilang taon din siyang hinabol-habol ng babaeng iyon. Nang makarating sa bahay ay naghintay siyang may sabihin ito pero nadismaya lang siya sa narinig. "Have fun," saad ni Zia saka lumabas ng kotse. Hindi niya inaasahan ang sinabi nito kaya kahit nakaalis na ay hindi muna siya umalis at sa halip ay nagawa pang manigarilyo. Sa ilalim ng bilog na buwan habang bukas ang bintana ng sasakyan ay nanigarilyo ng ilang beses si Louie. Hindi maintindihan kung bakit siya naiirita. Hindi na nakaabot si Louie sa birthday party ni Megan pero magpapatuloy pa ang celebration sa club kaya nagtungo na lang siya roon. Nasa isang malaking private room ang grupo. Nagkakasiyahan at nagsasayawan habang si Louie ay nakaupo lang sa isang tabi simula nang dumating. Umiinom ng alak habang naninigarilyo muli. Hanggang sa lumapit si Austin na medyo nakainom na. "Louie, ano bang ginagawa mo? Mag-enjoy ka nga para kang nagluluksa rito sa sulok. Kausapin mo naman yung iba nating kaibigan, wag kang KJ." Anito na tinulak-tulak pa siya sa braso. Wala pa rin siya sa mood at kapag ganitong iritado ay baka si Austin ang mabalingan niya ng inis. Paghit-hit niya nga sa sigarilyo ay binugahan niya ito sa mukha. "Wag mo kong guluhin at bumalik ka roon sa mga kasama mo," aniya sabay tulak. Naubo naman ito pero natawa lang. Si Zia nga, hindi na natapos ni Austin ang sasabihin nang mapansin si Megan na palapit. May dalang wine at sexy sa suot nitong red sleeve dress na hanggang hita ang haba. Ngiting-ngiti nang umupo sa tabi ni Louie. "Ba't hindi mo dinala rito si Zia?" tanong ni Megan. "Hindi mo naman siguro siya itinatago sakin, right? Natatakot kang may gawin ako?" Mapaghamon niyang tanong saka idinikit ng husto ang katawan kay Louie. Nasisiguro niyang walang lalaki ang makakatanggi kapag ganito na siya kalapit. Pero ang mga sumunod na pangyayari ay halos ikahagalpak ng tawa ni Austin. Paano ba naman kasi ay bigla na lang tumayo si Louie at lumipat ng pwesto sa tabi ng kaibigan. Pinanggigitnaan mismo nila si Austin. "Hindi mahilig sa ganitong party ang asawa ko," sagot ni Louie. Bakas ang pagkabigla sa reaksyon ni Megan na kalaunan ay napalitan ng inis. Pero nagpatuloy pa rin si Louie na walang pakialam sa mararamdaman nito, "But since you brought her up ay tatawagan ko na lang siya at baka sakaling gusto niyang makiparty." Matapos ay napatingin sa lalaking paparating. "What do you think?" tanong niya kay Michael. Napalingon naman si Megan na naguguluhan kung bakit ganoon ang tanong nito sa kanyang kapatid. Hindi naman sumagot si Michael pero halata ang inis sa mukha. Ilang sandali pa ay kausap na ni Louie sa cellphone si Zia. Sinasabihan itong magpunta sa club. Kahit may kalakasan ng music sa private room ay rinig ni Megan ang maamong boses ni Zia at hindi niya maiwasang menes. Dahil masisira na ang party niya sa pagdating ng panggulo. Ilang minuto ang lumipas nang dumating ang inaasahan nila, si Zia. Nakabihis ito ng pam-party dress na kulay dilaw kaya angat na angat at matangkad ang dating. May dala itong paper bag na ibinigay kaagad kay Megan. "Happy birthday, sorry at ito lang ang napaghandaan kong gift," saad ni Zia. Tinanggap naman ni Megan ang paper bag pero hindi nag-abalang silipin ang loob at sa halip ay napangisi. "Hindi naman siguro cheap itong binigay mo sakin, right?" Panghahamak pa. Sandaling nagtama ang tingin ni Zia at Louie bago sumagot, "Syempre naman hindi. Pera ni Louie pinambili ko niyan," confidence niyang sagot. Eksakto namang nagpalit ng music kaya narinig ng ilan ang sinabi ni Zia. At dahil curious ay kinuha ni Austin ang paper bag at tiningnan ang loob. Eksaheradong napasinghap. "Ang mahal nitong binili mong alahas, Zia." Bulalas pa. Busangot ang mukha ni Megan nang marinig iyon at agad hinablot kay Austin ang paper bag. Hindi siya makapaniwalang hinahayaan lang ni Louie na gamitin ni Zia ang pera. Oo, mag-asawa nga ang mga ito pero kilala niya si Louie. Hindi ito ang klase ng lalaki na basta na lamang hahayaang magwaldas ng pera ang asawang hindi naman ito mahal. Sa kakailan pa nagbago ang pakikitungo ni Louie sa asawa. Kahit noon pa man ay iba na ang trato nito kay Zia kaya nga confident siyang ginaganoon lang ito. Tumugtog ang music pero tahimik pa rin ang ilan. Ramdam na ramdam ang awkwardness sa paligid dahil alam ng mga naroon kung ano ang history ng tatlo.
Hanggang sa nagkusa na si Austin na putulin ang ailangan at tumayo. Sino nga uli yung nag-aya ng truth or dare kanina? Ano, game, laro tayo. Saad pa niya. Zia, sumali ka sa game, siguradong mage enjoy ka, aya pa ni Austin. Bago pa makasagot ay inunahan na ni Megan na nakuha pang hoiin ang mahabang buhok. It's a childish game. I'm sure hindi makikisali sila Louie, right? Nagpapakakul pa rin siya sa harap ng iba para mailang si Zia at magpas siya ng umalis. Ayaw niyang magtagal ito sa club at baka tuluyang masira ang party niya. Halata ni Zia na sinasadya nitong pahiyain siya sa harap ng ibang tao. Pero sa halip na pumutol ay hinayaan niya ang asawa mismo ang sumagot sa sinabi ni Megan. Gumalaw si Louie at nilapag ang hawak na wine glass. Sure, let's play that game, aniya kahit walang hilig sa pambatang laro. Pero gaya nga ng sinabi ni Austin ay, mag-enjoy, siya at ito ang paraan niya ng paglilibang. Lalo pa at hindi na may pinta ang itsura ni Michael sa isang tabi. Nang gagalaiti ito sa galit ng marahan niyang hinayla si Zia paupo sa kanyang tabi. Ang mga taong naroon ay nagkaroon ng interes sa gagawing laro ng grupo. Lumapit ang ilan para sumali o hindi kaya ay makinuod. Nagsimula ang laro at lahat ay nagkakatuwaan hanggang sa turn na ni Michael at saktong tumapat kay Zia ang pinaikot na bote. Truth, aniya at baka kung ano pang ipagawa ng binata. Tumanggaw-tango naman ito sa kainisang lagok ang hawak na baso ng alak. Ang katabing si Austin ay tinapik-tapik sa balikat. Easy man, baka malasing ka kaagad. Pero binaliwala ito ni Michael at saka matamang tumingin kay Zia. May iba ka bang nagugustuhan ngayon? Ang malamyos na musikang maririnig sa background ay tila naging nakakatakot na lullaby para sa iba. Natahimik ang lahat at nakaramdam ng kaba. Marami ang nagtataka kung bakit ganoon na lamang ang tanong kay Zia kahit pakatabi lang naman ang asawa nitong si Louie. Anong gustong ipabatid ni Michael sa tanong na iyon? Nagpalipat-lipat tuloy ang tingin ng iba kay Michael at Louie na kampante lang na nakaupo habang nakaakbay sa asawa. Maya-maya pa ay nagsalita si Megan na naguguluhan din sa sinabi at kanina pa ikanikilos ng kapatid, what kind of question is that? Lasing ka na ba? Matapos ay hinayla ito sa braso para paalisan ngunit tinulak lang siya palayo. Binagsak ni Michael ang dalawang kamay sa center table habang nakatitig kay Zia. Do you like someone else? Pag-uulit niyang tanong. Mas lalong bumigat ang atmosphere sa paligid. Ang iba nga ay unti-unti nang lumalayo para hindi madamay sa nangyayaring tensyon. Habang si Zia ay napapakurap at hindi malaman kung paano sasagutin ang tanong. Alam niyang hindi siya sasaluhin ni Louie dahil paniguradong gusto rin itong malaman kung anong isasagot niya. Mas madaling sabihin na ang asawa lang ang mahal niya para mailigtas ang sarili sa awkward na sitwasyon pero. No, wala akong nagugustuhan ngayon, ani Zia. Mas lalong bumigat ang paligid. Marami ang hindi inaasahan ang sagot niya lalo na si Louie na talagang napabalikwas pa sa kinauupuan. Kung kanina ay pangiti-ngiti ito at relax. Ngayon ay hindi na may pinta ang itsura. Kaagad itong tumayo at kinuha ang kamay ng asawa. Tara na, umalis na tayo, ani Louie. Natunugan kaagad ni Zia na galit ito pero hindi siya nagsisisi sa binitawang salita. At wala na siyang pakialam kung ano pa man ang kahihinatnan niya sa oras na umuwi sila ng bahay. Ngunit hindi pa man nakakalayo ay biglang sumigaw si Michael, kung ganon ay wala ka nang nararamdaman kay Louie. Tandang padamdam panipik. Michael, saway agad ni Megan. Ngunit nagpatuloy pa rin ito, ibig sabihin ay hindi mo na mahal ang asawa mo. Binitawan ni Louie ang kamay ni Zia at saka humarap. Mahal niya man ako o hindi. She's still my wife. Wala nang magbabago roon. Mas lalong hindi nagustuhan ni Michael ang narinig. Sa isang iglap ay bigla nitong sinugod si Louie. Nagtilian ang mga kababaihan na naroon. Maging si Megan ay hindi na malaman ang gagawin. Mabuti na lamang at agad itong napigilan ng ilang kalalakihan bago pa maabot si Louie. Michael, tili ni Megan. Are you crazy? Ba't mo susugurin si Louie? I'm not. Anong mali kung ipamuka ko sa kanya ang totoo? Saka hindi ba, pwedeng mag-alala kay Zia? Hindi mo ba nakikitang nahihirapan na siya kasama ang walang kwentang lalaking yan? Hiyaw ni Michael na nagpupumiglas sa hawak ng mga kalalakihan doon. Zia, hiwalayan mo na siya, mas lalo ka lang mahihirapan sa piling niya.
Sa narinig ay tuluyang hindi na control ni Louie ang emosyon. Sinugod niya si Michael at sinuntok sa panga. Nagpambuno ang dalawang lalaki at dahil parehong nakainom ay hindi kaagad naawat ng iba. May magtangkaman ay tinutulak lang ng dalawa. Ngunit pagdating sa lakas ay di hamak na mas malakas si Louie kaya nagawa nitong may tumble sa sahig si Michael. Puro til-iya na ang nangyayari sa loob hanggang sa dumating ang mga bouncer at saka lang naihiwalay ang dalawa. Agad lumapit si Zia na takot sa nangyari. Mabilis naman pumalag si Louie sa mga bouncer at hinawakan ang asawa sa braso para makaalis na sa lugar. Ngunit ayaw pa rin talagang sumuko ni Michael na nagawa ng hawakan sa braso si Zia. Sinabi mo sa akin noong nakaraan na wala akong alam sa pinagdadaanan mo, saad ni Michael na iniinda ang sakit sa natamong suntok. Na si Louie lang ang pag-asa mo. Paano kung sabihin ko sa'yo na kaya ko ring ibigay ang mga naibigay na niya at hihijitan ko pa? Kaya ko ring ibigay ang mga hindi niya kaya, Zia. Kaya iwan mo na siya, don't waste your life in that loveless marriage. Matapos ay pabulong na sinabi, tila nagmamakaawa, you don't love him anymore, right? Napaiwas naman ng tingin si Zia at maya-maya pa ay inalis ang kamay nito sa kanyang braso. Michael, sorry but you misunderstood me. Kusa akong bumalik kay Louie dahil oo, hindi nga naging madali ang pinagdaanan ko pero gano'n naman halos lahat ng mag-asawa, di ba? May ups and down, but it doesn't mean na kailangan tapusin ang lahat ng ganun lang, aniyang hindi gustong mapahiya sa maraming tao si Louie. Hindi naman makapaniwala si Michael sa narinig. Don't be hypocrite. Binaliwala lang ni Zia ang sinabi nito at pinagtuunan ang asawa. Umuwi na tayo para magamot ang sugat mo. Nanatili pa ring madilim ang ekspresyon ni Louie nang umalis sila sa club. Kalahating oras ang tinagal ng biyahe pabalik sa bahay. Pagkahintong-hinto ng sasakyan ay hinawakan ni Louie ang kamay ng asawa at saka hinayla paakyat sa kwarto. Ang mga katulong na nakasaksi ay hindi naiwasang mag-alala para kay Zia na halatang hindi komportable sa paraan ng pagkakahawak nito. Pabagsak na binuksan ang pinto ng kwarto at saka dinala sa kama si Zia. Bago pa makabangon ay dinaganan na kaagad ni Louie at marahas na hinalikan sa labi. Nang hindi na matagalan ang marahas na paraan ay humiyaw ito sa gitna ng halik. Tumigil si Louie at saka nagsalita, ano ulit yung sinabi mo kanina? Halatang nanggagalaiti sa galit. Kahit kinakabahan ay hindi sumagot si Zia na mas lalo nitong ikinainis. Ano bang ikinagagalit mo? Yung sinabi ni Michael na handa niyang ibigay ang mga naibigay mo na't hihijitan pa niya o yung tanong niyang sinagot ko? Di ba totoo naman wala akong nagugustuhan, dahil hindi nakita mahal? Mas convenient yung ganun sa'yo, di ba? Sa relasyon natin, mas tamang sabihing naggagamitan na lang tayo. Napalis ang anumang ekspresyong makikita sa mukha ni Louie at kalaunan ay napangisi. Really? So, pwede kitang gamitin ngayon? Naunawaan agad ni Zia ang ibig nitong sabihin. Hindi niya man gusto ang mangyayari ay wala siyang magagawa, kailangan niyang magtiis. Marahan niyang hinaplos ang pisngi ni Louie at baka sakaling huminahon ito pero bigo siya. Hinawakan ito ng mahigpit ang braso niya at inilagay sa uluhan. Ngunit nang mapansin ang peklat sa palapulsohan ay natauhan ito at agad naging magaan ang pagkakahawak sa braso niya. Hanggang sa dinampya ng maliliit na halik ni Louie ang peklat na animo ay maiibsan ang sakit na naramdaman noon ni Zia. Masakit ba? Umiling siya kahit ang totoo ay nasaktan naman talaga pero ayaw na niyang palalin ang sitwasyon. Ang mahalaga ay kumalma na ito. Niyakap siya ni Louie sa pinakatitigan sa mata. Matapos ay ginawaran ng halik sa labi, marahan at puno ng ingat. Parang takot siyang saktan. Hanggang sa bumaba ang halik nito sa kanyang leeg ngunit hindi nagtagal ay mahinang napamura. Iniinda ang natamong suntok kanina. Shitty. Napuruhan ako sa tagiliran, reklamo pa ni Louie matapos ay tuluyang bumangon sa kama. Mukhang namamagarin pisngi mo, ani Zia. Wait, kukuha lang ako ng gamot. Mamaya na lang at gusto ko munang mag-shower, nagpagulong-gulong ako kanina sa sahig, ani Louie na tila nandidiri. Matapos ay nagtungo sa banyo. Habang wala ito ay nagpunta naman si Zia sa katabing kwarto para maligo rin ng damaykit sa katawan niya ang amoy ng sigarilyo at alak mula sa club. Pagbalik ay nakaupo na si Louie sa sofa, naninigarilyo. Napabuntong hininga siya at saka kinuha ang aid kit. Paglapit sa asawa ay kinuha niya mula sa bibig nito ang sigarilyo.
Kaliligaw mo lang, mag-aamoy usok ka na naman, saway niya sa katumabi para magamot ang pasa nito sa katawan. Habang nagpapahid ng medicine cream ay ilang na ilang si Zia sa pagtitig nito. Para siyang ice cream na unti-unting natutunaw sa tindi ng titig nito. Nang bumaba pa ang tingin ni Louie sa suot na pijama ay parang gusto niyang takpan ang sarili. Pakiramdam niya ay para siyang hinuhubaran. Okay na, pwede ka nang matulog, aniya saka mabilis na niligpit ang aid kit. Leave it there at sabay na tayong matulog, ani Louie sabay hila sa kamay niya patungo sa kama. Ang away sa pagitan nina Louie at Michael ay kumalat at naging usap-usapan sa alta sosyedad. Kahit si Louie ang unang nagbitaw ng suntok ay mas naging pangit ang imahe ni Michael dahil sa mga binitawang salita kay Zia. Hindi maipagkakailang may pagtingin ito sa babaeng may asawa na at tunay na kaiyahiya para sa pamilya ng binata. Ang kumalat na balita ay nakarating maging kay Lindsay na kababalik lang ng bansa. Nakipagkita kay Zia sa isang coffee shop malapit sa subdivision. Nang magharap ay nagreklamo kaagad tungkol kay Austin, gusto niya raw magbakasyon, ayoko nga't kauuwi ko lang. Anong tingin niya sakin, robot, na hindi kailangan ng pahinga? Sumbong nito, nabalitaan kong bumalik ka na kay Louie. Ayos ka lang ba, wala siyang ginawang masama sa'yo. Tumango si Zia. Siya ang dahilan kaya umuwi ng bansa si Lawyer Torres para asikasuhin ang kaso ni Kuya. Bukod roon ay pinalipat niya rin sa malaking apartment sila mama at nag-assign pa ng katulong. At, inilipat niya sa pangalan ko ang 2% shares ng kumpanya. Sa totoo lang ay wala namang halaga kay Zia ang ibinigay ni Louie. Ang importante sa kanya ay ang kapatid, ang mailabas ito sa kulungan. Napanganga si Lindsay at nakuha pang pumalakpak ng mabagal. Ang ganda mo talaga, friend, bilib na ko sa'yo. Napangiti si Zia pero agad ring napalis ang tuwa. Ang totoo ay pirmado na niya ang divorce papers at yung akin na lang ang kulang. Pero biglang nagbago ang isip niya at pinagpupunit ang papel, ani Zia na hindi na sinabi ang dahilan kung bakit iyon ginawa ng asawa. Tinanggap ko na sa sariling hindi na mahihiwalay sa kanya kaya pinili ko na lang na samantalahin ang pagkakataong maging komportable ang buhay sa piling niya. Sumimangot si Lindsay at ilang sandali pa naiyak. Nalulungkot para sa kaibigan. Nakuha pa nga niyang hawakan ang kamay nito para damayan. Umiinom ba ng gamot, yang asawa mo? Daig pa may menopause sa pagbabago ng isip. Ayon na yun, magiging single ka na like me tapos nag-change mind pa. Natawa naman si Zia dahil ang pangit-pangit nitong tingnan kapag umiiyak. Talagang lukot na lukot ang mukha sa kabila ng angkin nitong ganda. Matapos ay nagkwentuhan sila hanggang sa masabi ni Lindsay ang nangyari kay Michael. Ang chika sakin ni Austin ay isinugod raw sa ospital si Michael dahil nabalian ng ribs. Naging sobrang magulo raw ang lahat pag alis niyo sa club. Tuldok-tuldok. Kaya nagdala ako ng gunting putulin natin hair mo girl, ang haba, pagbibiro pa niya. Kakatakot pala magalit si Louie, sabihin mo sakin, pag sinasaktan ka. To the rescue ako. Never naman akong napagbuhatan ng kamay ni Louie. Maliban sa kama, gusto niya yung idugtong pero nag-alangan siya. So, anong sabi? Kamusta na si Michael? Nagkibit balikat si Lindsay. I don't know, wala naman akong pakialam sa lalaking yun, kaya ikaw, iwas-iwasan mong maging mabait sa iba. Mukha ka nang ang anghel tapos pakikitunguhan mo pa ng mabuti abay talagang magkakagusto sa'yo. Iniiwasan ko naman siya. Napabuntong hininga si Lindsay sabay hawi sa buhok. Ang hirap talagang maging maganda. Ako nga, pagod na. Matapos ay pareho silang natawa. Hindi nagtagal ay nag-aya si Lindsay na mag-shopping. Kailangan kong bumili ng sexy underwear at maraming umaaligid kay Austin, aniya. Model ding gaya ko kaya hindi ako magpapakabog. Ayokong natatalbagan ang alindog ko. Sandaling napatitig si Zia sa kaibigan. Alam niyang wala naman itong pagtingin kay Austin pero hindi na nagkomento. Habang pumipili ito ng bibilhin ay iniinganyo naman siyang bumili rin. Wala akong hilig sa ganyan, tanggi niya. Try mo lang minsan, basta pumili ka, isusukat ko lang to, ani Lindsay saka nagtungo sa fitting room. At iyon naman ang ginawa niya. Bumili siya ng underwear habang hinihintay matapos ang kaibigan. Ilang sandali pa ay tumunog ang cellphone, tumatawag si Louie. Hello, san ka ngayon, Zia? Wala ka raw sa bahay sabi ng mga katulong.
Nasa mall ako kasama si Lindsay. Sandaling natahimik sa kabilang linya kaya nagpatuloy si Zia, hindi na ko nakapagpaalam dahil biglaan din ang pagmimit namin. Okay, nagsa-shopping kayo. Ibili mo rin ako ng damit. Natigilan siya dahil ito ang unang beses na nagpabili si Louie ng damit. Sigurado ka, customized lahat ng damit mo, di ba? Right, nakalimutan ko, anito sa katinapos ang tawag. Naguguluhan tuloy na tiningnan niya ang screen ng cellphone. Maya-maya pa ay lumabas sa fitting room si Lindsay na nagmamadali habang hawak ang cellphone. Zia, I need to go, may biglaang appointment sa client, sorry, apologetic na sabi sa kamabilisang nagbayad sa counter. Ingat ka, Anya. Nang makalayo na ang kaibigan ay naglakad-lakad siya at napadpad sa sinehan. Hindi niya pa gustong umuwi kaya nagpa siyang manood muna ng pelikula. Pagkabili ng tiket ay may isang boses ang tumawag sa kanya. Zia, paglingon ay nabigla siya ng si Louie at palapit na sa kanya ngayon. Nakabihis na animo ay makikipag-date. Dapat ay nasa kumpanya si Louie nagtatrabaho. Ngunit ito at nasa harap mismo ni Zia. Galing ka pa sa office. Aniya kahit halata naman sa suot nitong three-piece British suit. Kaya hindi katakatakang marami ang napapalingon kay Louie. Pero sa halip na sumagot ay pinagmasdan muna nito ang movie poster na nakapaspil. Gusto mong manood? Naikuyom ni Zia ang kamay na may hawak sa tiket sabay iling. Ano, gusto ko lang bumili ng maiinom, dahilan niya. Nagtagal muna ang titig ni Louie bago umalis para bilhan siya ng maiinom. Pagbalik ay may dala na itong malamig na inumin. Manood tayo ng movie. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Zia sa narinig. Ito ang unang beses na nag-aya si Louie na manood ng pelikula. Kung dati pa siguro ay baka isang buong linggo siyang hindi makakatulog sa sobrang kilig. Pero ngayon ay wala na siyang maramdaman. Parang bawat gawin nitong kakaiba ay pagdududahan niya. Gusto mang tumanggi ni Zia ay pagbibigyan na lamang niya ang nais nito. Sandali at bibili ako ng tiket, Anya. Inabot naman ni Louie ang paper bag upang hindi na siya mahirapan sa pagbibat. Ngunit nabitawan ni Zia at nahulog. Tumapon sa sahig ang baniling black lace panties at brassiere. Bago pa may makakitang ibang tao ay mabilis nang pinulot ni Louie ang underwear. Maging si Zia ay nakipulot na rin. Saglit pang ang nagtagpo ang tingin nilang dalawa. Bagong bili mo, ani Louie na nakataas pa ang isang kilay. Tumango naman siya. Kasama kong bumili nito si Lindsay, ano sa tingin mo, bagay ba sakin? Napatiimbagang si Louie. Simula nang makasal sila ay hindi niya nakitaan ng ganitong side si Zia. Maaring dahil hindi naman niya talaga napupuna kahit noon pa pero ngayon ay hindi na maiwasang lamikot ang imahinasyon. Naiisip niyang suot ni Zia ang lace underwear. Nang mapulot at maibalik lahat sa paper bag ay pasimpleng humaplo si Louie sa puweta nito sa kabamulong. Try mong isukat sa harap ko mamaya sa bahay para malaman natin kung bagay sa'yo o hindi. Napalunok ng laway si Zia. Nagsisising nagtanong pa. Sa kalagitnaan ng palabas ay nag-ayang umuwi si Louie. Habang nasa sasakyan at tahimik na nagmamaneho ang driver ay pinindot niya ang button para umangat ang car partition. Nang tuluyang sumara at wala ng pagkakataon ng driver na makita ang likod ng sasakyan ay ginawa ni Louie ang kanina pa gustong gawin. Ang halikan si Zia. Pag-uwi natin, isukat mo lahat ng binili mo. Gusto kong makita, Anya. Kahit hindi naman sila nakikita ay hindi maiwasan ni Zia ang mapatingin sa gawin ng driver. Hindi ka nababalik sa office. Bumaba ang tingin ni Louie sa leeg at napahaplos. May meeting dapat siyang dadaluhan ngunit nang malaman na umalis ng bahay si Zia ay hindi na siya sumipot. Dahil kahit sabihing kasama nito ang kaibigan na si Lindsay ay wala naman siyang tiwala at baka kung saan-saan padalhin o kung kani-kanino ipakilala. Bukod roon ay naghihinala siyang baka makipagkita ito kay Patrick kaya nagdesisyon siyang puntahan na ito sa mall. Bago niya masagot ang tanong ng asawa ay may kung ano itong kinuha malapit sa kanyang tabi. Ilang hibla ng buhok. Kanino to, Louie? Kumunat ang noo habang pinagmamasdan ang naturang buhok. Ba't may buhok ng babae sa loob ng kotse mo? Aniya. Imposible namang kay Secretary Alice to dahil wavy ang hair niya at lalong hindi galing sakin dahil maiksi ito kumpara sa haba ng buhok ko. Bago pa man niya tingnan sa mata si Louie ay nabuo na sa utak niyang si Bea ang nagmamay-ari ng buhok. Nagtaas ito ng kilay. What? Louie, ano bang tingin mo sakin, tanga?
Obvious naman kung sino ang tinutukoy ko. Kaya pwede ba, bago pa may issue na muling lumabas tungkol sa inyong dalawa ay tapusin mo na. Hindi siya nagseselos o kung anuman. Ang kanya lang ay dapat nitong alagaan ang reputasyon dahil siya rin ang kaawa-awa kapag tuluyang hindi napigilan ang pagkalat ng balita tungkol sa babae ng asawa. Samantalang napasandal naman sa kinauupuan si Louie. Wala siyang dapat tapusin dahil wala namang nasimulan. Wala silang relasyon ni Bea, hindi niya gusto ang dalaga at tumatanaw lang ng gusto ang dalaga at tumatanaw lang ng utang na loob. Pinagbigyan niya ang kahilingan nitong magamot ang paa at muling makalakad. Maging ang kagustuhang maging estudyante ni Samuel ay ginawa niya ng paraan. At ngayong natapos na ang tungkulin ay wala na siyang pakialam kung anong gawin ni Bea sa buhay nito. Bayad na siya, ngunit sa halip na sabihin itong lahat ay nanatiling tahimik si Louie. Para saan pa kung kitang-kita naman sa mata ni Zia na wala na itong pakialam at nararamdaman. Dahil sa nangyaring pagtatalo ay hindi naging maganda ang mood ni Louie pagkatapos. Napagbuntunan ng pagkaing inihain at panay ang reklamo sa lasa o paraan ng pagkakaluto. Napapailing si Zia dahil sa halip na siya ang pagbuntunan ng inis ay ang mga kawawang katulong ang nahihirapan. Kaya nilapag niya ang kutsara at tinidor saka nagpunas ng labi gamit ang napkin sa tabi. Kung hindi mo gusto ang pagkain ay ipagluluto na lang kita, aniya. Napasandal naman sa kinauupuan si Louie saka nanigarilyo. Okay, tamad nitong sagot. Umalis si Zia at nagtungo sa kusina. Habang sinusuot ang apron ay kinausap siya ng katulong, "Sorry po, ma'am. Ayos lang, saka noon pa naman ganyan si Louie. Masiyadong mapili sa pagkain. Pero nakakahiya pa rin po, ma'am. Kami dapat ang gumagawa nito, hindi kayo." Bakas ang lungkot sa boses ng katulong. Okay lang po talaga. Trabaho ko to bilang asawa. Kung anong ginagawa ko sa ibang lugar ay wala ring pinagkaiba rito kaya wag na po kayong masiyadong mag-isip ng negative. Napangiti ang katulong at tuluyang gumaan ang pakiramdam. Naging mahaba ang usapan ng dalawa habang nagluluto si Zia. Walang kaalam-alam na sa labas ng kusina ay naroon si Louie, nakasandal sa pader at palihim na nakikinig. Paulit-ulit tumatakbo sa isip ang sinabi ni Zia. Pinapamukhang obligasyon lang ang pagiging asawa. Na walang pinagkaiba ang bahay nila sa ibang lugar para sabihin ang mga salitang iyon. Nagaya ng sinabi ni Michael ay wala ng pagmamahal sa kanya ang asawa. Nang mapansin na patapos na si Zia sa pagluluto ay bumalik na siya sa dining area. Ilang sandali pa ay nilapag nito ang dalawang paborito niyang putahe, ngunit tuluyan siyang nawalan ng gana. Magkaganoon man ay kumain pa rin siya at pagkatapos ay nagtungo sa study room. Samantalang si Zia ay walang ideya sa nararamdaman ng asawa ay tumuloy sa kwarto at naligo. Habang naglalagay ng lotion sa katawan ay dumating si Louie. Hinanda na niya ang sarili sa maaring gawin. Kapag iritado ay sa kama ito naglalabas ng frustration. Pero walang nangyari na nakapagtataka. Bigla niya tuloy naisip ang sinabi ni Lindsay na baka nasa menopausal stage ang asawa. Magkaganoon man ay nakahinga ng maluwag si Zia at nagpasya ng magpahinga. Tumabi naman si Louie at sabay silang natulog. Ngunit ilang minuto pa ang lumipas ay bigla na lang itong nagmulat ng mata at nilapitan ang basurahan. Pinulot ang nagkapunit-punit na movie ticket. Nagsinungaling si Zia kanina sa mall. Kinaumagahan ay hinanda ni Zia ang susuotan ng asawa. May importanteng meeting sa kumpanya kaya siniguro niyang maayos ang suit nito. Tinulungan pa niyang ayusin ang kurbata ni Louie. Kahit hindi mapirmi ang kamay sa kakahaplos sa bewang at *ita niya. Sinaway niya nga at baka malate ito. Nang makaalis ito ay sandali siyang nag-practice ng piano at violin. Pagdating ng tanghali ay umalis siya upang makipagkita kay Joshua para pag-usapan ang pagtatrabaho niya sa ilalim ng itinayong grupo ni Samuel. Next year ay maghe-held ng hindi bababa sa 20 classical concert si Mr. Samuel, mostly sa ibang bansa. At ang gusto niya ay ikaw ang isa sa magiging highlight ng bawat concert, ani Joshua. Sayo ko pa lang ito sinasabi at baka magtampo ang ibang performer sa ibinibigay na privilege ni Mr. Samuel. At saka humirit, magtatampo na ba ako? Kami laging magkasama pero ikaw laging bukang bibig, paborito ka talaga. Natawa si Zia at saka binasa ang kontrata sa harap. Napangiti naman si Joshua at nangalumbabo sa harap nito.
Medyo busy si Mr. Samuel kaya inutusan niya kung sakin ka makipag-rehearse. Talaga, kay amo pa. Biro ni Zia. Magaling din kasing tumugtog ng instrumento si Joshua pero mas gusto lang nitong maging assistant/manager. Pabiro niyang kinurot ang pisngi ni Zia. At talagang nang-aasar ka pa, ani Joshua. Siya nga pala, bago ko makalimutan. May magaganap na banquet pagbalik ni Mr. Samuel. Balak niyang ipakilala sa public ang kukuning musician at kasama ka na roon kaya attend ka ha. Siyempre, pupunta ako, ani Zia. Ilang minuto pang nag-usap hanggang sa magpas siyang umalis at sabay pang lumabas sa coffee shop. Parehong nagtatawanan ng ihatid sa sasakyan si Zia. Walang kaalam-alam na may palihim ng kumukuha sa kanila ng litrato. Ngunit ang likuran lamang ni Joshua ang nakuhanan. Pagkasakay sa kotse ay nagtanong ang driver, babalik na po ba tayo sa subdivision, ma'am? Dumaan muna tayo sa ospital. Kinaumagahan ay hinanda ni Zia ang susuotan ng asawa. May importanteng meeting sa kumpanya kaya siniguro niyang maayos ang suit nito. Tinulungan pa niyang ayusin ang kurbata ni Louie. Kahit hindi mapirmi ang kamay sa kakahaplos sa bewang at *kita niya. Sinaway niya nga at baka malate ito. Nang makaalis ito ay sandali siyang nag-practice ng piano at violin. Pagdating ng tanghali ay umalis siya upang makipagkita kay Joshua para pag-usapan ang pagtatrabaho niya sa ilalim ng itinayong grupo ni Samuel. Next year ay maghe-held ng hindi bababa sa 20 classical concert si Mr. Samuel, mostly sa ibang bansa. At ang gusto niya ay ikaw ang isa sa magiging highlight ng bawat concert, ani Joshua. Sayo ko pa lang ito sinasabi at baka magtampo ang ibang performer sa ibinibigay na privilege ni Mr. Samuel. At saka humirit, magtatampo na ba ako? Kami laging magkasama pero ikaw laging bukang bibig, paborito ka talaga. Natawa si Zia at saka binasa ang kontrata sa harap. Napangiti naman si Joshua at nangalumbabo sa harap nito. Medyo busy si Mr. Samuel kaya inutusan niya kung sakin ka makipag-rehearse. Talaga, kaya mo pa. Biro ni Zia. Magaling din kasing tumugtog ng instrumento si Joshua pero mas gusto lang nitong maging assistant/manager. Pabiro niyang kinurot ang pisngi ni Zia. At talagang nang-aasar ka pa, ani Joshua. Siya nga pala, bago ko makalimutan. May magaganap na banquet pagbalik ni Mr. Samuel. Balak niyang ipakilala sa public ang kukuning musician at kasama ka na roon kaya attend ka ha. Siyempre, pupunta ako, ani Zia. Ilang minuto pang nag-usap hanggang sa magpas siyang umalis at sabay pang lumabas sa coffee shop. Parehong nagtatawanan ng ihatid sa sasakyan si Zia. Walang kaalam-alam na may palihim ng kumukuha sa kanila ng litrato. Ngunit ang likuran lamang ni Joshua ang nakuhanan. Pagkasakay sa kotse ay nagtanong ang driver, babalik na po ba tayo sa subdivision, ma'am? Dumaan muna tayo sa ospital. Matapos ay kinawayan si Joshua bilang pamamaalam. Kalahating minuto ang lumipas nang marating sa ospital. Nagtungo siya sa rehabilitation center kung saan inilipat si Arturo para sa therapy nito. Yamakap si Zia pero napansin ang pag-iwas ng ama. Nang tingnan naman si Maricar ay tahimik lang din ito kaya hindi niya malaman kung anong problema. Magkaganoon man ay binaliwala niya ang kakaibang pagtrato. Hindi kalaunan ay nagpa siyang umuwi na malungkot. Pagkaalis ni Zia ay tumulo ang luha sa mga mata ni Arturo. Nalaman niyang bumalik na ang anak kay Louie. Kapalit ang paglaya ni Chris. Hindi niya kayang tingnan sa mata si Zia dahil sadyang masakit isipin na muli na naman itong nagsakripisyo para sa kanila. Samantalang siya itong ama na dapat paprotekta at gagawa ng paraan para sa kanilang pamilya. Nang mapansin ni Maricar ang pagtangis ng asawa ay lumabas siya ng kwarto at nagpa siyang habulin si Zia para kausapin, pagpasensyahan mo na si Arturo. Hindi lang maganda ang pakiramdam niya at wala ring gana sa pagkain, pagdadahilan niya para kahit papaano ay hindi naman magtampo si Zia. Oo naman po, ma. Naiintindihan ko naman si Papa. Pero minsan napapaisip ako kung tama ba yung desisyon kung bumalik kay Louie. Naluluhang ngumiti si Maricar, sa panahon ngayon, mas mainam na magkaroon na lang ng anak kaysa asawa na sasaktan ka lang at pahihirapan. Ba't hindi mo subukang magbuntis, anak? Para kung sakaling magpasya si Louie na iwan ka ay may makakasama ka pa rin kung sakaling mawala na kami. Napaisip si Zia sa sinabi ng ina at tumango na lamang kaysa sumagot.
Humaplo sa likod niya si Maricar bago siya tuluyang umalis sa lugar. Dumaan siya sandali sa klinik na located mismo sa loob ng ospital. Kahit gusto niya mang magkaanak ay hindi niya nanaisang si Louie ang maging ama. Kaya desidido siyang hindi magbuntis habang nasa piling nito. Bumili siya ng short-acting contraceptive pills. Dahil kahit meron na siya sa bahay ay mas gusto niya pa ring makasigurado. Napapadalas na kasi ang hindi paggamit ni Louie ng balan. Matapos makapagbayad ay pumihit siya patalikod para sana umalis nang sumakto ang pagdating ni Bea at ang ina nito sa counter. Naagad inisikaso ng pharmacist dahil na rin sa iniyayabang ng dalaga ang tungkol sa kanilang dalawa ni Louie. Nang sandaling matigilan ay nailanganan siya ni Bea na nasa wheelchair. Ang maamo nitong mukha ay agad nagbago pagkakita sa kanya. Dahil napag-alaman ni Bea na nagkabalikan ang dalawa at hindi niya iyon matanggap. Ang pag-asang maging isang Rodriguez ay naglaho ng dahil kay Zia. Abot kamay na sana niya ang pangarap ngunit natudukan pa. Bumitaw sa wheelchair si Linda at nilapitan si Zia. At kapal naman ng mukha mo para magpakita rito, matapos ng ginawa ng magaling mong ina sa anak ko. Napailing naman si Zia at nagpa siyang umalis kaysa harapin ang mag-ina. Ngunit hindi pa rin tumigil si Linda. Hindi nangangahulugang ikaw ang asawa ay mahal ka na niya. Tandaan mong lamang ang anak ko kumpara sa'yo. Lahat ng hilingin ni Bea ay ibinibigay ni Louie. Musician ka, di ba? I'm sure na kilala mo si Samuel. Alam mo bang isang sabi lang ng anak ko ay agad ipinakilala ni Louie sa sikat na maestrong yun at nagbigay pa ng pera para lang masigurong tatanggapin si Bea. Ganon kahalaga ang anak ko, ikaw. Nagawa na ba sa'yo yun ng asawa mo? Bored lang itong tiningnan ni Zia maging si Bea at saka umalis. Wala siyang panahon makipagtalo sa mga ito. Nenas naman si Linda sa pambabalewala kaya hiniblat niya ang braso ni Zia sanhi kung bakit nahulog ang bag nito sa sahig. Kumalat ang laman sa loob at nakita pa ang bote ng contraceptive pills. Nakita rin iyon ni Bea na hindi napigil ang magtanong, may nangyayari sa inyo ni Louie. Hindi siya makapaniwala na kayang gawin sa kanya ito ni Louie o maaaring kagagawan na naman ni Zia. Malamang ay inaakit nito ang lalaking mahal kaya may nangyayari sa dalawa. Nanggagalaiti siya sa selos, dahil dapat siya yung nasa pwesto ni Zia. Hindi na siya kontento sa pag-i-imagine na may nangyayari sa kanila ni Louie. Gusto niya ay yung totohanan at hindi na lamang imahinasyon. Nasa ganoon silang tagpo nang dumating si Louie at Alice. Una nitong napansin ang bote ng contraceptive pills at nagtaas ng kilay kay Zia. Habang mabilisan namang pinulot ni Alice ang bote at bag. Ma'am, ito na po ang bag nyo, saad ng secretary. Nagpasalamat naman si Zia at sa kabinalingan ng asawa. Mauuna nakot baka may kailangan pa kayong pag-usapan. Ngunit mabilis siyang napigilan ni Louie sa braso na kaagad niyang binawi. Walang salita sumunod naman ito sa pag-alis niya. Napanganga si Bea maging si Linda. Hindi na makuhang makapagsalita para pigilan si Louie. Habang si Alice ay sarkastikong sinabihan ng mag-ina, umayos kayo kung ayaw niyong tanggalin ni Louie ang suporta sa pagpapagaling ng paamot maging ang tulong na ibinigay kay Mr. Samuel. Ubusin niyo pang pasensya niya't siguradong iiyak ka. Ngunit sa halip na pagtuunan ng pansin ang sinabi ni Alice ay ito ang tinanong ni Bea, paanong may nangyayari sa kanilang dalawa. Talagang hindi matanggap ang katotohanan.